Saan man panig kayo ng daigdig naron. Excuse me po. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ito ayon po kay Hontiveros, pinaglalaroan nila ang utak natin. Yan po ang narindi. Rendido na po si Hontiveros, ang self-proclaimed at yung grupo niya po na nagpoproklama na sila ang tunay na oposisyon. Grabe, no? Sa lahat ng oposisyon, ito ang ayon ng ayon sa administrasyon. Alam niyo po, ang kahulugan po ng oposisyon, from the very word, no, to oppose, di ba? Yung pong salitang oposisyon, mula po yan sa oppose, no? Ikaw po yung pangunahing tumututol, kumukontra, taga-kontra. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po si Putin. Naniniwala po si Vladimir Putin sa sinabi po ni Trump na si Trump po ang makakapigil o makakapagpatapos sa gera dito po sa, kung ito po ay additional na makakadagdag po sa boto, mukhang dapat pong iboto ng mga Amerikano itong si Donald Trump dahil alam daw ni Putin pero hindi niya sasabihin kung papaano at bakit si Donald Trump ay mananalo. Ngayon ito po ngayon po ay record breaking po, pinakamalaking utang ng Pilipinas ngayon. Pabor din po sa atin yung si Trump kasi kung ayaw niya kung gusto niya matapos yung gera, sa tingin niyo gusto niya pa kayang magsimula ng gera sa China? Malamang hindi. Kung bakit po ganyan, mamaya papaliwanag natin yan. Pag-usapan din po natin ito pong paglaki po ng utang ng Pilipinas, pinakamalaki po ngayon. Record breaking. Ngayon na po ang may pinakamalaking utang ng Pilipinas. Akala ko ba may isang vlogger na nagmalaki na binayaran na ni Marcos ang lahat ng utang? Huwag po kayo maniniwala sa mga kalokohan no? 'Di ba sabi kailan lang po binayaran na ni Marcos lahat ng utang, lahat daw ng utang ng lahat ng pangulo. Binayaran only to find out ngayon, no? Ngayon na po ang pinakamalaking utang ng Pilipinas. Ngayon pong 2024. Tinitiyak ko po. Ngayon pa lang, meron ng chowari-wari-wap yung mga Talyanista. Yan pong mga vlogger po ni Marcos at ni Martin Romualdez. Alam na kagad natin yan. Sabay-sabay pa yan. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Si Duterte ang may kasalanan yan. Si Duterte ang naglubog sa atin sa utang. Papaliwanag din po natin yan mamaya. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Ulit-ulit. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin. No? Bago natin pag-usapan yan, eto po muna. No? Meron lang po akong reaction dito kasi yung Pangulong Marcos po ay binati ang Gilas Pilipinas. Yan. Eto po, congratulations. Basahin naman natin. Pangulo to ng Pilipinas. 64 years in the making and worth every second. Congratulations to Gilas Pilipinas for their victory against world number 6 Latvia in the FIBA Olympic qualifying tournament. We are all cheering you from home. Let's shoot for Paris Olympics. Good luck. Okay. Tama po yan, no? 64 years na po ng buhat nung sumasali tayo sa torneo. Wala pa po tayong tinatalo na European team. Ngayon lang po, tsaka hindi po simpleng European team to. Number 6
pinakamagaling po, number 6 sa buong mundo, tinalo ng Pilipinas. Kaya po, ayan po, kaya po ganyan ang sitwasyon kasi nagpalit po tayo ng coach. Yan, pinalitan po natin si Chot Reyes. Sa akin tingin ko yun yung susi. Nagpalit tayo ng coach mula po sa coach na puro forma. Mula po sa coach na puro press con. Mula po sa coach na mahilig po yung mga magsalita ng mga kung ano-anong bagay. Mga bago, mga new, mga parang may kakilala tayo. Yung coach natin ng Pilipinas, mahilig ng bagong logo, bagong Pilipinas, bagong Kayuni team, bago lahat sa pandinig. Panay forma. Yan po si Chot Reyes, pinalitan po ng coach na nagtatrabaho, may plano. Yan po eh. Yan po yung yung susi no sa Gilas. Yung coach na may plano, yung coach na marunong mag-adjust no sa binibigay po ng tadhana. Kaya po sana ang panalangin natin hindi lang po sa Gilas magkaroon po ng pagpapalit ng coach. Sana yung Pilipinas, Lord, 2 taon pa lang po kami. Inip na lahat ng Pilipino. Kailan kaya mapapalitan yung coach namin? Kailan kaya mapapalitan yung coach ng Pilipinas? Sana naman, Lord. Katulad na nangyari sa Gilas. Baka maghintay pa tayo. 4 years pa po ang ihintay natin. Sa bagay, nakapaghintay nga ang Gilas ng 64 years. Baka yung 4 years daw. Pero gumawa na tayo ng hakbang. Sa 2025, huwag na nating iboto lahat ng kakampi ng coach ng Pilipinas ngayon. Ito po isa-isahin po natin. Ito po ang listahan. Ang mga senador na hindi natin dapat iboto, hindi po natin sila sisiraan, no? Dahil namili po sila ng kakampi. Ay, oo nga, no? Baka yung coach natin hanggang pormahan lang. Si Chot Reyes kasi forma lang. Okay, ito po yung team ng Team Pilipinas, ng coach ng Pilipinas ngayon. No? Sana po wag natin tong ipasok. Kasi wag napasok ko to, tayari tayo dyan. Nasaan na ba itong mga team na to? Mamaya papaalala natin. Yung mga naalala lang natin so far, ito po ang Team Pilipinas na pinamumunuan po ng Team Marcos, ang bagong Pilipinas so far. Ito raw po yung mga tatakbo. Mula lang sa alaala ko Tito Soto. Ayan. Amy Marcos. Si Tol Tolentino. Tol, ano nangyari sa'yo, Tol? Kung hindi dahil kay Duterte, Tol, hindi ka mananalo, Tol. Hindi ka na namin iboboto, Tol. Tolentino, hindi ka na namin iboboto, Tol. Yung anak ni Villar, si Villar. Anong pangalan na? Yung babae? Lito, lapid. Pucha, committed de silensyo ka na, tatakbo ka na naman. Si Bong Gambilla, wag rin natin iboto yan. Lahat po to, magagaling po to magagaling po to, pero hindi po natin sila sisiraan. Magagaling po to, pero wag po natin iboto kasi kalaban ng team. Kalaban ng team natin. Hindi tatakbo yun sino pa ba yung mga miyembro? Amy Marcos, si Tol Tolentino, Tito Soto. 11 na si Abalos. Yan, hindi karapat na. Huwag din nating iboto yan. Sino pa bang tatakbo? Never again. Para naman, kahit na hindi tayo mainip sa 4 years, ipasok po natin yung mga kakampi ng mga Duterte. Pacquiao, yan. Okay.
248,000 na tayo. Mga kapatid, yan po yung ano nun, yan po yung yan po yung aral sa atin, no? Ay yung Tulfo, di ba? Erwin Tulfo, yan. Si Pacquiao, si Erwin Tulfo, na 11 na sila eh. Isa na lang hinihintay. Okay, sa madaling salita po, matuto tayo. Hindi kasama si Marcoleta eh. Iboto natin doon sa safety tank. Okay, punta na po tayo rito sa mga balita natin. No? Unahin na po natin to si Sarah. Si Sarah. Ito po si Risa Ontiveros. Nakakatawa si Risa Ontiveros kasi Lacson, si Lacson kasama po doon. At saka yung Cayetano, Pia Cayetano. Pwede naman kayong mamili ng mga Duterte pero dahil pinili ninyo yung kalaban namin, hindi namin kayo boboto. Ayan. Uy, maraming salamat kay No Limit Tanger yan. Tindi oh. Meron tayong advertisement. Ang tindi nito ni ano. Pindot na. Okay. Thank you very much. Nilagay tayo sa X. Okay, punta na po tayo rito kay Risa Ontiveros. Basahin po natin yung sinabi ni Risa Ontiveros. Narindi na siguro, no? Narindi na po sa mga Duterte itong si Risa Ontiveros. Hindi ka pa ba sanay, Risa Ontiveros? Okay, ito po ang sinabi ni Risa Ontiveros tungkol po sa mga Duterte. Ayan. Senator Risa sa Duterte Trio. Pinaglalaroan ninyo utak namin. Hindi ko natiis eh. Nagpost tuloy ako ng photo ng selfie na ito ang tatlo ko. Yung tatlo niya si Kiko Pangilinan, si Shell Jokno, at saka sino pa ba isa? Si Bam Aquino. Para katapat ng Dutertres. Ang gara, no? Ang tatapat mo si Kiko, si Bam Aquino, at saka si Shell Jokno. Yung mga talunan po, no? Yung mga talunan, itatapat po sa Duterte na hindi pa po nakaranas na matalo. Hindi pa po natatalo itong mga Duterte laban sa mga talunan ni Risa Ontiveros. Pero ito po paliwanag niya, no? Ganyan sila eh. Pinaglalaroan talaga yung utak natin. So beyond what they say, parang may sayaw, di ba? Yan po ang pahayag. Sino ba yung sinasabi mong natin? Sino yung sinasabi mong tawa po? Kasi hanggang ngayon, feeling po ng mga kalaban ng mga Duterte, pinaglalaroan sila ng mga Duterte. Hanggang ngayon po ba hindi nyo ma-recognize na kung gaano po kahenyo itong pamilya na to? Una, wala silang talo. Di ba? Nasa ano yan eh? Nasa, kumbaga, lahat kayo dyan sa Liberal Party, mga talunan na kayo. Miski si Risa Ontiveros, natalo na yan eh. Ito pong mga Duterte, hindi pa po nakakaranas to ng talo sa politika, no? Napakahusay po kung kami nga na mga supporter na nila, no? Supporter na po kami ng mga Duterte. Feeling namin, hindi pa rin namin talaga alam kung saan ang direksyon. Pero ganun pa man, nagtitiwala kami. Ang tinanggap kasi namin, ang pagkakaiba ninyo, kaya sumasakit yung tuktok mo, Risa Ontiveros. Ang pagkakaiba nyo sa amin, kami, tinanggap na namin na mas magaling yung mga Duterte sa amin. Tinanggap na namin yung pamumuno ng Duterte, okay na okay sa amin yan. No? Walang katapat ang pamumuno ng Duterte. Kaya hindi na po namin pinag-iisipan kung ano yung sinasabi ng mga Duterte. Alam namin na pinaglalaroan ka, Risa Ontiveros, at ang mga katulad mo. Kaya sakit na sakit ang utak ninyo. Diyan po sa Dutertres. Pero etong question ko sa iyo, Risa Ontiveros, at saka sa Liberal Party. Ipinangangalandakan ninyo
no? Pinangangalandakan ninyo na kayo yung tunay na oposisyon. Kasi yung mga Duterte, wala naman sila sa kami ang tunay na oposisyon. Hindi po eh. Hindi po mahalaga sa mga Duterte yung titulo. Basta sila, sasabihan nilang bangag yung Pangulo, sasabihan nilang mag-resign na yung Pangulo kasi yun yung nararamdaman nilang para sa Pilipinas. No? Yan. Yung mga palit coach. Dapat yan yung tama sa Pilipinas. Okay. So ikaw, nasasaktan ka dahil gusto mong maunawaan para makontra mo yung moves ng mga Duterte. Yun lang naman yun eh. Bakit sasakit ang ulo mo kung una, sinasabi nyo, laos na yung mga Duterte. Wala nang naniniwala sa mga Duterte. Ang mga Duterte has-beens. Ang mga Duterte ay hindi na iboboto ng mga taong bayan. Ang mga Duterte ay nilayasan na ng kanilang mga kakampi. Pero bakit pinasasakit ng Duterte yung utak nyo? Bakit pag naglabas yung Duterte ng isang salita, kese hodang kayo, lalo na yung Martin at BBM Group, kese hodang kontrolado na ninyo yung media natin. O, mapapatunayan po namin yan. Lahat po ng mga rallies ng maisog, rally na anti-PBBM, wala pong media ni isa. Imposible po. Imposible po na hindi yan balita. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, 5 tao lang yung mga nagrarally. Binabalita po ng media yan. No? Kaya wag niyo sasabihin hindi niyo kontrolado ang media. Wag niyo sabihin chinachambahan ko lang 'tong sinasabi ko. Naroon ako eh. Kahapon lang naroon ako eh. Sa mga nagtataka po kung bakit po ako nawawala sa rally. Pagpasensyahan nyo na. Kasi hindi ko nga po talaga kaya yung pangmatagalan. Alangan na atakehin ako ng puso dahil doon, di maging kargado pa ako na. Hindi po, bigla po ako nawawala kasi hinihingal na ako, napapahinga na ako. Yung mga may nagtanong kanina eh. Okay. Boss Baz, wala naman kasing kwenta yung rally na maisog. Bet ka narito. Time out ko na muna siya. Wala raw kwenta yung maisog. Okay. Ngayon, ang tanong ko, Risa Ontiveros, hindi naman talaga kayo naniniwala. Lahat kayo. Yung mga nagsasabing laos na yung Duterte, yung mga nagsasabing iniwan na yung Duterte na mga kakampi, ano naman? Kung ang sinasabi niyong kakampi ay yung mga baliktaring politiko, tandaan nyo, yung mga naging kakampi, kumampi kay Duterte, no? Yung mga kumampi kay Duterte, dati rin kakampi ni Pino yan, lalo na po yung mga congressman. Hindi pa ba kayo nasanay sa mga politiko? Ang importante po, hindi siya iniiwan ng mamamayang Pilipino. Ang importante, mahal si Pangulong Duterte ng mga botante. Hindi po importante yung mga, akala nyo ba pag nanalo si Sara Duterte, mananatiling kalaban ng mga Duterte ang mga politiko na yan? Kakampi rin po yan. Pati nga yung mga vloggers, nakita nyo malalakas bumanat. Tandaan nyo po yung mga vloggers na malalakas bumanat ngayon kay Duterte. Pag naging presidente na po si Sara Duterte, mauuna pa sa akin sa Malacanang yan. Kumakain na ensaymada yan sa Malacanang. Si Badong naghahanap pa ng ng mag-iimbita. Si Badong, puta, hindi na naman ako imbitado. Outsider pa rin si Badong. Maniwala kayo sa akin. Yung mga vlogger na yan na malalakas kumalaban, may mga suot pa yan. Ilalabas na nila yung nila. Inday Sara Duterte ako t-shirts nila. Buti pa nga sila eh. Buti pa nga yung mga yan. May mga Inday Sara Duterte t-shirts pa eh. Yan po. Totoo yan. Ako, maniwala kayo sa akin. Kumakain na ensaymada yan at sopas sa Malacanang, si Badong, naghahanap pa rin ako ng, paano ba ako maimbitahan dyan sa Malacanang man lang? Makita ko man lang yung loob ng Malacanang.
Ganyan po mangyayari. Nakinikinita ko na. Kala nyo, lalakas bumanat ng mga yan. Kaya ang mangyayari po, sa totoo, no? Ang mangyayari po niyan, yung mga politiko na yan na sinasabi nyo ng iwan sa Duterte, magiging kakampi din yan pag nanalo na si Sara. Kayo naman. No? O may may maisog, may mad. Uche, yung mad. Mamamayan, hindi, Marcos alis dyan. Meron mga t-shirts. Niwala ka dyan sa mga yun na ang tatapang. Okay. Kaya nagtataka kami sa iyo, Risa Ontiveros. Kailan nyo po kinontra yung administrasyon? Ngayon, nagpahayag po tungkol sa Pogo. Ha? Ikaw, galit na galit ka sa Pogo. Ontiveros. Nagpahayag si Martin ngayon. Ayaw niya ng iba ng Pogo. Kinontra mo ba? Ha? Kung tunay kang oposisyon, Risa Ontiveros, kinontra mo ba si Martin? O, hindi, di ba? Kasi ang purpose nyo lang sa oposisyon, mas concern pa kayo sa mga Duterte. Pero maraming salamat din. No? Maraming salamat din sa pag-recognize na ang tunay na puwersang pampolitika ay hindi po si yung Marcos, kung hindi yung Duterte. O kasi ganyan yung mga dilawan, antay yan sa talagang yung gusto ng tao, yun yung tinututulan nila. Okay. Yung mga Duterte po, kahit hindi po kami ituring na kami oposisyon, wala kaming pakialam. Titulo lang yan. Titulo lang yan eh. Titulo. O mamaya nyo po itanong kasi ayaw kong talakayin yan. Pero dahil gusto nyo yan, pag-uusapan natin yan pero mamaya nyo itanong. Okay, nakakatuwa po to si Vladimir Putin. Malaki po ang pag-asa niya na si Donald Trump ay ang tatapos ng digmaan sa Ukraine at Russia. Alam nyo, kanya-kanya kasing ano yan eh. Yung mga presidente, mga pinuno ng USA, kung saan din sila makikinabang. Marami pong mga Amerikano yumayaman po sa gera. May mga ano po yan, may mga porsyento sa mga naibebenta nila, no? Lucrative. War is a very lucrative business, no? Kaya nakita niyo yung Taiwan, nabentahan nila ng mga missile. Tignan niyo ginawa nila sa Taiwan, ha? Sa Taiwan, pinalala nila ng pinalala. Dumalaw sila Pelosi, etc. Nagalit yung China, nagpaulan ng missile, nilagpas-lagpasan. Tapos, syempre, kinakailangan maghanda ng Taiwan, nabentahan nila ng mga missile. Ngayon, okay na yung Taiwan tsaka yung ano. Okay, okay na yung Taiwan tsaka China ngayon. Kasi mga inchik sila eh. Una sa inchik, negosyo muna bago gera. No? Ako naniniwala ko sa konsepto ng mga inchik eh. Yung mga inchik na yan, talagang unang negosyo. Yung mga Chinese, di ba? Negosyo yan eh. Kung saan sila kikita, maski nga yung Pogo, negosyo sa kanila tingin nila eh. Magkakasundo po yung mga Chinese tsaka si Donald Trump. Kasi negosyo rin si Donald Trump eh. Tingin ni Donald Trump, matagal niya nang sinasabi yan eh. Yung mga digmaan na yan na backup na US, lalo na yung Ukraine. Galit siya rin kay Zelensky. Pinagsabihan niya na yan eh. Noon pa nang uudyok si Zelensky na suportahan siya ng US, suportahan. Sinabihan niya ni Donald Trump noon. Sabi ni Donald Trump, bakit hindi ka makapag-usap sa kapitbahay mo? Bakit dito ka na sa US? Kausapin niyo yung mga kapitbahay mo, yung Russia, para magkasundo kayo, hindi kayo magkaroon ng digmaan. Ako personally, yung presidente na US na makakapigil sa mga digmaan, doon ako. Simple lang gagawin dyan yan eh. Matatapos yan. Ano ba pangamba ni Zelensky? Ano pinananakot ni Zelensky? Pag hindi nyo kami binigyan ng pondo, matatalo kami. Sasabihin lang, di ba? Sasabihin lang
ni Donald Trump, hindi na namin kayo popondohan. Makipag-peace kayo sa Russia or bahala kayo sa buhay niyo. Importante kay Donald Trump, business. No? Kaya hindi ko sinasabing perpekto yan Donald Trump na yan. Tsaka hindi naman tayo botante. Wala akong pakialam diyan sa Amerika. Ang pinapakailaman ko lang kung kaya niya ngang mapigilan yung gera ng Ukraine at saka ni Putin. At sinabi na ni Putin na naniniwala siya na kaya ni Donald Trump yan. Ibig sabihin, ngayon pa lang may maganda ng yung dalawa sa pinakamakapangyarihang bansa in terms of military, pwedeng magkasundo dahil okay yung kanilang mga leader. Hindi ba maganda para sa mundo yun? Kamakailan lang pinag-uusapan ng lahat, World War III. Di ba? Kamakailan lang. Nung nagpaputok si Zelensky ng mga missile na galing sa US, gustong-gustong gumanti ni Putin. Kaya ang pinag-uusapan, World War III na. Kung mapipigilan po yan ng mga nag-uusap na leader, katulad ni Putin tsaka ni Trump, maganda po sa mundo yan. Hindi po yung, anong tawag doon, hindi po, talo. Wala pong ganun. Okay. Kung gusto niyang matigil, etong tingin ko pang isa kung gusto niyang matigil yung gera na existing ngayon, paano pa yung magsisimula pa lang? Willing ba siyang magsimula ng gera with China? Hindi. Kasi ang China, very willing na makipag-deal kay Trump sa mga ekonomiya. Pareho silang utak negosyo. Magdidigmaan sila, yung magbabaratan sila ni Trump. Pero okay lang yun. Okay lang sa mga negosyante yung usapang business. Yung Incheck, tsaka si Donald Trump magkakasundo kasi pareho silang utak negosyo. Kaya sana yung lamang ni Trump magtuloy-tuloy na. Para tayo rito, mapayapa rin tayo na hindi tayo, kung yung US, actually, wala tayo lahat, no? Maniwala kayo sa atin. Tayo mga phone lang tayo. US talaga, tsaka China yan. Hindi nga tayo pinapansin ng China. Kita nyo reaction ngayon ng China doon sa sinasabi ni Amy Marcos. Ang sabi ng China, hindi kami threat. Alam nyo kung bakit? Ang dami pong, iba po yung approach ng China sa pag-i-impluwensya sa mundo. Ang approach po ng China, through pera. Pautangin ka, papatayuan ka ng mga belt road, kung ano man yung tawag doon. Yun. Pakisearch nyo na lang. Babahaan ka ng China ng pondo para sa infrastructure. Yan. Para pag maunlad ka na, may pera ka ng pambayad. Hindi Silk Road yung belt and yun. Yun po approach. Yung Amerika po talagang digmaan yung approach nila kasi kikita Kikita sila Yung China kasi, kikita yan. Paunlarin nila yung bansa mo, may pera ka na ngayon, Belt and Road Initiative yan. May pera ka na ngayon para makipagnegosyo sa amin. Pareho tayo uunlad. Paano ka magkakanegosyo? Paano ka namin pagkakaperahan kung mahirap ka? Maganda rin yung logic nila, di ba? Paunlarin kita. Kita mo yung numero unong sa mga kapitbahay natin. Sino number 1 ng Indonesia na trading partner? China. Pucha, meron na sila na pinagmamalakihan tayo ng train nila na bullet train. Napakabilis. Kaya maging practical po tayo, no? Marami pong sumasali sa BRICS. Yan po yan, Brazil, Russia, India, China.
South Africa. Yan yung original na BRICS. Alam niyo po ba na meron ding dispute yung India at China? Meron silang dispute eh. Land dispute pa nga sa kanila po, matindi. Nakita ko yung maghanap kayo yung mga paluan. Hindi kayo maniniwala, mga army ng China, ayaw kasi nila yung arm attack eh. Ayaw nila magbarilan. Kasi pag barilan na usapan, gera na yun. Kaya sana yung China dyan eh. Kita nyo tayo, iniitak tayo. Land yung nila, land yung pinag-uusapan na teritoryo. Yung border ng China tsaka India ay land. Nagpapaluan po. Puto kakikita. Ang dami parehong tao niyan eh. Alam niyo po ba na nadaig na po ng India ang China? Pinakamarami na po ngayon ang India. Nagulat nga ako talaga. Kaya kayang-kaya silang dapat ng India. Nagpapaluan sa border. Ayos tong gera na to. Anyways, balik po tayo. Pero pareho silang miyembro ng BRICS. Imagine, ganun sila ka-practical. May disagreement tayo sa ating borders, pero border dispute yan. Iba yung natin, yung samahan natin. Economic, hiwalay yung ating political economic relationship sa border issues. May issues tayo. Napanood ko yan, boss, mahamog pa noon kasi may namatay na Indiano. May border issues sila, pero sila dahil utak na mayayamang bansa eh. Ang utak nila gusto nila yumaman eh. Sa atin po kinakanyong pa lang tayo ng tubig, boycott China. Ganun kagad yung panahon. Boycott China po. Mamaya ibalik niya lahat ng mga Pilipino sa China tsaka sa Hong Kong at Macau eh. Problemahin natin kung ano yung ipapatrabaho natin sa kanila. Hindi tayo nag-iisip minsan eh. Di ba? Iba yung politika, iba yung ating ekonomiya, iba yung border disputes. Dapat ang treatment natin sa China, kakampi. Kasi yun ang nasa konstitusyon natin eh. Pag hindi natin dinideklarang kaaway, kakampi natin. Saging na export. Yung bago nating export, gustong-gusto nila yung ating yun? Yung mabantot, nang ang prutas yun? Dami nun sa China. Maski sa Hong Kong. Naroon na yung ating mga durian. Durian diplomacy lang dapat. Dapat ganun tayo eh. Okay. Kaya makakatulong po yan. Sana manalo na si Trump. Kasi ngayon, mukhang kahit po yung mga Democrats, na-realize nila, hindi na kaya ni Biden. Hindi na kaya ni Biden na maging presidente. Nung nagdebate, no? Yun. Sana magtuloy-tuloy yun. Para naman tayo, malayo tayo sa gera. Kasi, Pilipino, ayaw natin yan. Kaya lumalakas loob natin, may nagtutulak sa atin eh. No to war po tayo. Ano man kayo, Marcos man kayo, Lenny man kayo, kami Duterte man, dapat lahat tayo no to war. No? No to war lahat. Okay. Punta po tayo rito sa ito na naman, no. Ngayon po ang ito Manila Times. Government debt hits record 15.35 trillion. Treasury tags peso falls impact on foreign currency borrowings. Lalo po lumalaki yung utang natin dahil tumataas po yung piso. Ibig sabihin kung nangutang tayo ng dolyar, parang ganito lang, kung may 100 million kang utang ng dolyar na dagdagan ng kung 15 trillion yan, halimbawa 10 trillion na lang para hindi tayo masaktan sa pag-iisip. Kung 10 trillion natin in dollars, mahirap magkwenta ng nang hindi ka sanay, ang hirap kong paliwanag basta sa numero. Ibig sabihin, kada $1 na utang natin,
Kung nadagdagan, dati 55, tapos ngayon 58, nadagdagan ng 3 pesos yung utang mo. So kung 1 trillion po in dollars yung utang natin, nadagdagan yung utang natin ng kada dolyar ay 3 pesos. Walang gumagalaw. Halimbawa po, may utang tayo ng 1 trillion dollars. Hindi pala 1 trillion. Halimbawa, 100 billion dollars ang ating utang. 100 billion dollars. Ngayon, madadagdagan po yung 100 billion dollars ng times 3. Times 300 billion pesos ang madadagdag sa utang kahit hindi ka nangutang dahil bumaba lang yung presyo ng piso. 300 billion? Putan, laki po nun. Sa simpleng kwentahan lang, ganun. 300 billion yung nadagdag sa iyo na piso na utang. Kahit wala kang bagong inutang. Ito ngayon ang problema ng Pilipinas. Kaya malaki talaga problema ng Pilipinas. Teka lang muna, may nagpakape. Mahirap palagpasin ng mga nagpapakape, baka hindi na The Observer, thank you very much. Sa $10 na pangkape, ang daming Pilipino band singer all over China. Pag pinauwi lahat ng entertainer sa China, nga na naman tayo gaya ng pandemic, maraming bandang Pinoy na nakabalik sa China, nga tayo. Kita nyo? Entertainer pa lang yung sinasabi ni Observer. Paano pa yung mga talagang sa Hong Kong, napakarami. Napunta ko ron nung linggo eh. Yung linggo, nakita ko yung mga Pilipino na naroon lang sila sa Pilipino na po. Pilipinas na yata to. Panay mga Pilipino dun. Ewan ko kung anong lugar yun. Nakalimutan ko. Okay. Punta na po tayo rito sa ayun na nga pala, yung sa utang na yung pinag-uusapan natin. No? Nagtataka po yung mga Pilipino, Badong, bakit nadadagdagan yung utang natin? Bakit tayo umuutang? Kasi nung kay Duterte, walang umaangal na Pilipino eh. Bakit po? Kitang-kita natin yung mga proyekto, napakalalaki. Wala pong mahal, bakit tayo umutang? Tapos nung pandemya, lumobo po yung ating utang. Natural, bibili tayo ng bakuna, bibili tayo ng mga PPEs, dadagdagan natin yung budget ng ospital. Totoo naman yun. Naganap yung pandemya. Magbibigay, higit sa lahat, magbibigay tayo ng ayuda. Diba? Yan yung pandemya. Kaya wala pong kumwestiyon sa utang ni Duterte. Ngayon po, alam ninyo, kahit po hindi nyo aminin, marami pong magagalit na tao. Lalo na pag nalaman nila na mas mataas pa yung rate ng pag-utang natin ngayon kaysa yung rate ng pag-utang natin nung panahon ni Duterte na may pandemya. Alam niyo yun? Bakit tayo mangungutang? Panay hukay lang yung nakikita naming proyekto nyo. Panay groundbreaking lang. Butas-butas na nga. Dami nang butas na groundbreaking nyo. Nasaan ang proyekto? Yan ang tanong ng mga tao eh. Bakit kayo nangungutang kung wala naman kayong mga visible projects? Ikalawa, bakit ito talagang hindi talagang ma-reconcile ng mga tao? Bakit? Bakit? Bakit mas mataas pa yung ayuda natin ngayon? Yung pondo ng ayuda ngayon kaysa yung pondo ng ayuda ng 2 taong may pandemya. 1 taon na ayuda natin ngayon, mas mataas pa kaysa sa ayuda 2 taon na may pandemya. Talagang kukwestiyonin nyo eh.
marami kayong kukwestiyonin. No? Bakit tuloy-tuloy ang pagbagsak ng piso? Alam niyo kung bakit? Simple lang yung pagbagsak ng piso. Siyempre, umaasa lang tayo sa OFW. Pagpasok nila ng dolyar nila. Dati, ang dami pong pumapasok na dollar sa Pilipinas. Dahil malakas po yung ating, yung pagpasok po ng investment. Sa stock market na lang, dami pong Pilipinong kumita sa stocks. Nainganyo nga ako, natutunan ko mag-stocks. Paalis na si Duterte yan. Wala na. Ang inabot ko yung pawala na stocks. Yun lang po yung tanong ng mga Pilipino. Sana sagutin nyo. Bakit tayo nangungutang na mas malaki pa nung inuutang kaysa panahon ni Duterte na meron tayong pandemya? Ibig sabihin, by the rate. Kasi 6 years po yan na utang ni Duterte. Sa rate po ni Pangulong Marcos ng pangungutang, mas malaki pa ang magiging utang niya kaysa kay Duterte. Kay Pangulong Duterte, yung pangungutang po natin ay valid. Walang kumu-question, maski yung mga dilawan at kakamping. Wala po nag-question ng pag-utang ni Duterte. Dahil alam nila, pandemya, wala naman sa budget yan. Saan kukunin yan? Hindi naman nagbenta si Duterte ng mga assets natin. Di ba? Ganun kahusay. Pandemya na, hindi pa nagbenta, no? Dito ngayon, putya, walang pandemya, pero pre-privatize yung operation ng NAIA. Saan ka nakakita? Nire-rewardan mo pa yung kapalpakan ng mga tauhan. Panahon ni Duterte, ang NAIA natin ay tinatawag na most improved. Si Pinoy, panahon ni Pinoy, ang NAIA, one of the worst airport in the world. Panahon ni Duterte, most improved, top 10 most improved airport in the world. Panahon na naman ni Marcos, top 10 worst airport in Asia. Grabe. Ang laki talaga. Parang gilas talaga, no? Ang laking bagay ng coach. Ang laking bagay ng coach. Kasi sa pamimili pa lang ng player, 'di ba? Sa pamimili pa lang ng mga cabinet official. Nakita nyo naman si Duterte. Puta, Togade, yung kanyang executive secretary, yung mga pinamahala niya sa pandemya. Pero narak nyo na kami, Duque. Di ba? Talaga naman, kahit magalit ka, sino ba itong galit na galit? Kenneth, kahit galit ka pa, Kenneth. Yan ang katotohanan. Mahirap bang tanggapin ang katotohanan? Hindi kami nagbansag niyan. Magbasa ka lang. Worst airport tayo nung panahon ni Pinoy. Tignan nyo nagawa ng Duterte administration. Bigla tayong most improved. Hindi sinabing best airport in the world, hindi. Most improved. Pagdating na naman ni Marcos, worse na naman sa Asia. Si Villar, magaling, di ba? Truth hurts, masaktan, magmumura na lang, no? Mumurahin nyo na lang si Badong. Eto, tanungin nyo, no? Kayong mga nakikinig, maraming nakatambay dyan na nakikinig. Pwede ba sabihin nyo yung mga vlogger nyo, ganito naman, no? Ganito naman yung mga vlogger nyo. Pwede ba mga vlogger, tama na kasi sira sa Duterte kasi pinasisikat nyo lang yung Duterte. Dapat kayo nagre-request Pwede ba ipagmalaki nyo naman yung mga ginagawa ni Marcos? Siyempre, alam natin, kaya wala may ipagmalaki, wala naman talaga. Pero atin-atin lang yun.
Eto, hamunin nyo yung vlogger nyo. Kaysa naninira kayo sa Duterte, hindi nyo naman kayang siraan. Kasi ang paninira nyo nakabatay saan? Sa kasinungalingan. Ang sinasabi ng mga katulad ni Badong, no? Ang sinasabi namin nakabatay sa katotohanan. Kung hindi kayo naniniwala, magpa-survey kayo. Magtanong kayo sa mamamayan. Simplihan nyo lang. Sino mas gusto nyong pamumuno? Si Marcos o si Duterte? Overwhelming. Kahit wala na kayong tantusan, magtanong lang kayo sa mga kapitbahay nyo. Nung panahon